Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto, matindi, mainit, nakakakilabot. Itong ating tatalakayin, mga kaibigan. Magbabasyo tayo dito sa gulong ng video. Alam niyo, dito sa usapin na ICC ay napakainit pong pinag-uusapan sa social media. Napakainit na pinag-uusapan ng kabi-kabilang kampo, panig ni Duterte at panig ho ng pamahalaan at siyempre itong ibang katulad ko na maliit na vlogger at siyempre ibang vlogger na malalaki ay marami po ang naniniwala, kabi-kabila ang kanilang punto de vista, public opinion. But dito sa gulong ng video na ito, dito tayo magbabatay ay nakakaawa ang sinapit ng napakaraming nilibing sa hukay, napakaraming biktima di umano nitong dating Pangulo Duterte. Nakakaawa ang sinapit ho nila. Yan pong lahat ang ating tatalakayin, laman ng video na yan. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, pagkatapos po nating mapanood, magbibigay tayo ng public opinion, punto de vista na naayon ho sa rolling ng video. Samahan nyo po ako panoorin. Ang personal estimate ko is more or less siguro mga 3,000 ang nakalibing dyan. Grabe, 3,000? Mga 3,000, more or less 3,000. Dun sa dalawang Kaya ayaw ni Mayor Duterte talaga magpa-investigar. Dahil pag may mga mahukay pa ng mga naiwan ng mga buto, sa pagkakaalam ko na meron pa, talagang hindi ko malaman kung anong klaseng takot ang magdarama ni Mayor Rodrigo Duterte. Dun sa dalawang mass graves na binabanggit nyo, ilan ang estimate nyo na nailibing dun? Sa Mandog mass grave, siguro more or less mga 100. And isa sa mga prime personality na nakalibing dyan, na hanggang ngayon hindi pa ito nahukay, ay ang dating commander ng New People's Army Sparrow Unit ng Davao City na si Commander Pipot. Pinapapatay ito ni Mayor Rodrigo Duterte dahil threat daw si Commander Pipot sa kanyang katauhan. Kami ang nag-abduct ng Commander Pipot with 3 reserve Army personnel ng Intelligence Service ng Philippine Army na nag-destino dito sa Panakan, Camp Panakan, Davao City. Dun sa pangatlong binabanggit nyong mass grave di umano, ilan yung estimate nyo na nakalibing dun? Mas grave po sa may Maha. Yung pangatlo. Siguro sa Mandog, mga more or less 100. At pinaka-prominent na nalibing dyan ay si Commander Pipot ng New People's Army Sparrow Unit ng Davao City. At sa Maa naman, itong Maa at Laod, separate ito. Ang Laod is part din ng Barangay Maa, pero separate itong Laod Quarry Mass Grave. Itong Barangay Maa is pagmamayari ito ng isang pulis. Isang pulis. Ang apelyido ng pulis na ito, ang pangalan ay si June Canyete, is P.O. Paul June Canyete. Ang kapatid niya ay isang barangay official ng Maa. Ang nakalibing dito ay siguro mayroong mga more or less 50. At isa sa mga prominente dito na nilibing namin sa lugar na ito
ay si Commander Kamamara ng MNLF Davao City. Kaibigan ito masyado ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi ko alam kung bakit niya ito pina-abduct sa amin. Yan po. Okay. Sa mga binabanggit nyo, tsaka na binabasa ko rin po yung affidavit nyo, it seemed na for a long time trusted kayo ni Duterte, no, obviously. Kasi doon sa mga assignments na nakuha ninyo. Pwede nyo po ba i-describe kung gaano kayo kadikit sa kanya ng mga panahon na yun? Well, nag-upisa ako as driver bodyguard niya. Kasama ko si SPO Sunny Benaventura. And then, na-experience ko yung kanyang pagkagalante na katauhan. Lalo pa pag sinusunod mo ang kanyang gusto. So, nung na-create ni Mayor Duterte, itong Double Death Squad, led by then Police Captain Ernesto Magasait, at kami ang unang membro nito. At hindi lang yan, pati pag-deliver ng mga babae na gusto ni Mayor Duterte is isa ako sa pinagkatiwalaan ni Mayor Duterte and SPO Sunny Benaventura. Mga deliver namin ng mga babae. In fact, na mayroon pang hindi ko alam kung GRO ba yun, what, napatay ni Mayor Rodrigo Duterte. Accidental ito. Si Bongo ang may alam. Tinawagan ako ni SPO Sunny Benaventura na puntahan ko si Bongo sa isang ship house sa Barangay Obrero. Ito six ship house ito ni Mayor Rodrigo Duterte. And then, pinakuha sa akin ni Bongo yung patay na batang babae. Sabi niya, accidental nangyari. Si Mayor Duterte hindi ako na nabutan. Itong mga task na mga ito is dinagdagan niya ng 10,000 ang allowance ko. Every delivery ng 2-3 babae, siguro sabihin natin mga 2-3 araw sa isang linggo, pabalik-balik yan. Magkaiba-ibang ship house ang kanyang territory dito sa Davao City, kaya magtiwala siya ng gusto sa akin. Pati mga pinapapatay ng mga political opponents na, tulad yun pala. So, isa yun. Yung dating commentator sa radyo, ito po ba yun? Yes, yung dating commentator sa radyo ng Davao City. Pero how much of these allegations of yours po, yung kaya nyong patunayan with evidence? Ang allegation sa mga napatay sa Davao City? Yung lahat ng mga nilatag nyo, di ba? Sa affidavit nyo, handwritten tsaka computer. Kasi yan ang logical question, di ba? Yeah, yung mga isang example doon, yung entire Patasaha family. Pinakidnap ito ni Mayor Rodrigo Duterte sa grupo namin doon sa General Santos City. Dahil may authority rin siya, being the Regional Peace and Order Council Chairman. Sakop din niya ang Jinsan at mga neighboring provinces from within or beyond Region 11. Kaya ang daming patay kung malaman lang ng taong bayan. Ang daming pulis na sumasali dito dahil every patay is 20 to 25,000 yun. Yung entire Patasaha family talaga pinaubos niya. Isa yun. At naituro ko ang kanyang libingan sa Laod Valley. At sino ang pumatay kay Mrs. Patasaha sa kanyang anak na siya ay isang 7 months buntis, binaril siya sa ulo. SPO for binlaod sa harap ko. Ang kanyang husband, binaril sa likod ko sa isang safe house. Okay, alright. Shout out sa lahat. At siyempre dito sa ipahintulot ang may-ari ho ng video, si Christian Isguera. Ipahintulot po ang paggamit ng inyong video clip. Excuse me ho. At tayo masakit na naman na lalamunan
Suportahan po natin yan, Sir Christian Isguera, malulupit, matindi ang mga pasabog ko at nilalamanok ng kanyang YouTube channel at siyempre ang kanyang FB page. Muli po, Sir Christian Isguera, ipahintulot ang paggamit ng inyong video at siyempre full support po ang ating YouTube channel sa iyong YouTube channel din at FB page. Ito, maliwanag po mga kaibigan, tayo po ay hindi nagpapakalat ng anumang fake news, kung anuman public opinion punto de vista na masasabi po natin dito, disclaimer lang, ay naayon ho dito sa ruling ng video na pinakita ko po sa inyo, na pinanood natin. Nako, matindi, di ba? May libingan at tinuro nitong star witness na si Arturo Las Cañas. Sa lahat po ng hindi nakakaalam, yan pong audio na yan na narinig nyo at napanood, ay yan po ay live interview dito sa channel ni Sir Isguera. At yan nga po ang tumatayo na testigo, dating tauhan ni Digong, na ngayon po ay tumitestigo laban ho dito kay dating Presidente Duterte. At napakarami ang kanyang isiniwalat, hindi ko na po isa-isahin, alam ko naman pong napanood nyo. Sabi nga niya, siya ay lahat ng nalalaman niya ay pawang katotohanan ayon po sa kanya. Hindi ako ang may sabi, sapagkat yan po lahat ay nangyari na pawang kitang-kita ho ng kanyang dalawang mata. In a reaction, public opinion punto de vista nyo ho, diyan sa comment section, inaanyayahan ko po kayo. Huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion nyo. Buzzers man o hindi, iyan po ay buong puso ko nire-respeto. Sa lahat po ng hindi pa nakakaalam, kaya muli po nating binantayan, tinalakay ito, dahil marami ho ang nagtatanong kung ano daw ho ang dahilan kung bakit nababalita na itong dating presidente ay iniimbestigahan ng ICC. Kung bakit mayroon daw di umano na lalabas na warrant of arrest. Yan po, sa lahat po ng hindi nakakaalam, yan po ang dahilan kung bakit nag-iimbestiga ang ICC. Hindi ko po sinasabi na ika nga po paniwalaan nyo po ito. Hindi ko naman sinasabi na hindi nyo rin dapat paniwalaan. But ang punto ko po dito, pinakita ko po sa inyo, pinanood, pinarinig, datapuat kung mayroon po man na ito ay matibay, sapat na ebidensya, supporting po ng matitibay na ebidensya na nilalabas itong ating ika nga po'y star witness na si Arturo Las Cañas, ay pwede po nating suportahan. But kung puro ika nga sabi-sabi, marites po ito, ay kayo na po ang humusga, mga kaibigan. Wala po tayong ika nga po'y masamang tinapay sa atin, basta't may matibay pong ebidensya. So, sabi nga niya, mayroon siyang matibay na ebidensya. So, kayo na po ang humusga. Ay karapatan po natin na ika nga po'y magpahayag ng anumang komento dito kay Arturo Las Cañas. Naniniwala po ba kayo? Kung naniniwala kayo, diyan po sa comment section. Pwede po kayong magpahayag ng anumang salubi tungkol dito sa pahayag ni Arturo Las Cañas. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. At sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe, baka naman po, please subscribe. Sabay po nating i-like ang video na ito. Pag nagustuhan nyo, bye-bye. Palakpakan.